So, magandang umaga po sa ating lahat ngayon. Ang ating Word of God po ngayon ay matatagpuan sa John 3, Okay, 1-7. very good. So, basahin po natin. Pakibukas po ang inyong mga Biblia po mga kapatid. Doon lang yun with Bible. John 3, verse 1 to 7. Nandun yung Bible mo siguro sa baan. John 3. Nandiyan na po ba lahat? Yes. At tayo po tayong lahat para basahin po natin ulit. Basahin na lang natin sa English na version ha. Pero kung Tagalog ang inyong hinahawakan ngayon, basahin nyo rin. So, now, there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if that were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus replied, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayon, Lord. Thank you so much, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng aming maringgan sa iyong sinabi ngayon, Yes, Lord, Lord. ay manahan sa aming puso, Lord, at sa aming isip. At yan ang aming ipabuhay, Panginoon, dahil ang iyong salita ang siyang pagkakita lamang, Panginoon. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord, and we pray. Amen. So, please be seated. So, bago po tayo mag-start, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang salita ng Diyos, itong Biblia na hawak ko ngayon, hindi ko po ito gawa. Now, sinong sumulat ng Biblia? Sinasabi ng iba na, ayaw ko maniwala ng Biblia, sa Biblia lang yan. Tao lang naman ang gumagawa ng Biblia eh. Totoo ba yun? Totoong tao ang gumawa. But, yung mga tao na nagkaroon ng direct encounter kay Jesus Christ, direct encounter sa ating Diyos Ama, direct encounter sa ating banal na Espiritu, at may direct na encounter kay Jesus Christ. Yan yung mga propeta at yan yung mga disipulo. Now, kailan ka pala dapat maniniwala sa Biblia kasi sabi natin gawa lang yan ng mga tao? Kailan ka maniniwala kung ang Biblia ay gawa na ng hayop? Di ba? Ang dami nagsabi sa atin na, bakit ako maniniwala ng Biblia, gawa lang yan ng tao? Sige, pag dumating ang panahon na ang Biblia, gawa na ng hayop, baka maniwala na kayo. Di ba? Ang daming nag-iinsulto sa atin, gawa lang yan ng tao. Pero hindi nila alam na ang Biblia ay breath of God. All scriptures is God breath. Gawa naman yan ni dyan si Apostol Paul. Pero alam niyo ba, ang lahat ng mga sinabi ni Apostol Paul ay utos ng banal na Espiritu. Amen. But,
merong isang sinabi si Apostol Paul na hindi utos ng banal na Espiritu na kanya lang. But sinabi niya dito, yan yung pag nag-asawa ka ng unbeliever, huwag mong hiwalayan para siya ay magiging malinis sa pamamagitan sa iyo, pati at iyong mga anak. But kung hihiwalayan mo ang isang unbeliever, magiging marunong na siya ulit. Yan lang ang sinabi ni Apostle Paul sa Paul's journey, Apostle Paul's journey na hindi galing sa banal na Espiritu. Sinabi din niya ni Apostle Paul. Now, what is born again pala? Born again is not a religion. Amen! Di ba sabi ni Jesus Christ, be born of water and be born again of the Spirit. Now, ano pala ibig sabihin ng born again? Born again means renewal of our flesh, which is our heart and our mind, and renewal of our spirit. Because kung hindi ka pa born again, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, your spirit is dead. Amen. Your spirit is in darkness. But nung tinanggap mo na si Jesus Christ, nagkaroon ka na ng renewal of your spirit. Ang nananahan na ng inyong espiritu ay ang Holy Spirit. Kasi, di ba, we are made according exactly to the image of God. Ano ba ang imahe ng Panginoon? Di sa ating kanina sa ating devotion, walang nakakakita ng Panginoon. So ano ang imahe ng Panginoon? Ang imahe ng Panginoon is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's the same with us. We have body, we have soul, and we have spirit. Amen. Yan ang ating imahe. So, the meaning of the born again is renewal of our flesh, which is our heart and mind, and our spirit. Now, and another one, 2 Corinthians 5:17, New creation. ibig sabihin, being born again is being in Christ. Amen. Therefore, if anyone in Christ, You the are new creation has come, the oldest one has the old has gone, the new is here. Amen. So, kung born again Christian ka na, kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa iyong buhay, nagkaroon ka na ng renewal of the flesh and the spirit, huwag mo nang akuin yung mga kasalanan, halimbawa, mga curses na meron sa inyong pamilya. Halimbawa, sa inyong pamilya, merong curses of masyadong kahirapan. Na kahit ano ang gagawin mo, hindi talaga kayo uunlad. Yung parang hindi magbago ang buhay mo. Hindi mo na yan ang new creation ka na. You are no longer tagapagtanggap. You are no longer a beneficiary of those first. Kasi new creation ka na. The new has come, the old has gone. Now, in your family life, napansin nyo yung merong natutulog sa gabi na matay ng duyan. Anong urong sa Bisaya? Ano nga sa Tagalog? Bangungot. Merong mga linya din sa pamilya na meron silang curse na ganyan. Sandali, Sister Lee, may curse pala. Meron! Sino nag-curse in the Bible? Ang Panginoon mismo. Na, halimbawa, kung born again ka na, hindi ka nakasali doon yung creation na. Then the old has come, God, the new has come. Now, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, yung lagi mong isip ay yung mga hurt noon, kung born again ka na, wala na yung new creation ka na. Kaya, ang nasa isip mo na lang at puso, puro kapayapaan at peace. Meron ka ng joy. Because the Holy Spirit, di ba, merong sabi doon, be born of the sword of the Spirit, magiging Holy Spirit na ang mananahan sa ating Espiritu. Alam mo ba, the Holy Spirit did not just give us the fruit of happiness. Ang binigay niya sa atin, joy. Amen. Ay, meron palang kaibahan ang joy at happiness. Malaki! Amen. Ang happy, ngayon lang. Amen. Yung joy hanggang sa iyong pagtulog, joy is for eternity. Alam mo yung nagsimba ka,
Pagdating mo sa bahay, nandun, matutulog ka na lang, nakangiti ka pa na parang nagduduyan. Ito yung happy. Pumunta ka sa diskuhan. Ang saya-saya mo. Paglabas mo ng diskuhan, di ka pa nakarating ng bahay, nagutulog ka na. Nawala na yung happiness mo. Sayang yung pera ko, ang nagas mo sa ng ulo, wala sa nato. Kinabukasan, may hangover pa talaga. Yung happiness mo na iwan lang kung saan ka naging masaya. Amen. Pero yung joy, yung joy, yung hungkag sa puso mo, tinakpan ng joy. Nagiging kumplito. Bakit? Dahil nanahanak ba na Espiritu mo sa puso. Okay? Ang haba ng introduction ko. Now, is born again a religion? No. Hindi religion ang born again. No, si Jesus Christ, bago siya pumanik sa langit, anong sabi niya? Be born again. You are Peter. Yung kinausap niya si Peter, you are Peter. And on this rock, ang tinutukoy niyang rock, ang kanyang sarili, ganito, and on this rock, I will build my church. Nag-bigay ba siya ng pangalan ng relihiyon? Wala. Wala! Eh bakit sinasabi ng iba, ang relihiyon namin ang tama? Bakit? Dahil hindi nakabase nito ang kanilang pananampalataya. Bumasi ka nito, walang binigay na relihiyon. Amen. Sabi niya, and on this rock. Eh bakit si Snake? Ano ba yung rock? Hindi naman rock si Jesus Christ. Magbasa ka ng Biblia, lahat ng sinasabing rock, tumutukoy kay Jesus Christ. Amen. And on this rock, I will build my church. Ay, akala ko si Sister Cleo ang ay, akala ko ang nililog ganito si Jesus Christ pala, si Jesus Christ ang hindi pala, hindi. Wala siyang iniwang religion. Ang iniwang sinabi ni Jesus Christ, be born again. Now, nung hindi pa ako born again, nung hindi pa ako nakakabasa ng Biblia, huwag mo akong i-evangelize kung born again ka. Dahil ang tingin ko sa inyo, hindi na kayo normal na tao. Ang tingin ko sa inyo, lumayo na kayo sa Panginoon. Ang tingin ko sa inyong gumagawa-gawa kayo ng sarili ng relihiyon. Ang hindi ko alam, I'm sorry Lord, si Jesus Christ pala mismo ang nagsabi ng before natin. Amen. Tapos, sinasabi ko na pareho lang naman ang ating pinaniwalaang Diyos. Pareho ang ating pinaniwalaang Diyos. Yes, that is correct. Pero iba ang landas na ating tinatahan. Relasyon. Yung landas na ating tinatahan ay hindi sa Diyos. Amen. Niyayakap natin ang mga gawa ni Satanas dahil ang akala natin kung ano ang ginagawa ng marami, yun ang tama. But ang sabi ni Jesus Christ, mapindot ang ating daan. Amen. Now, so ngayon, sino ba ang hindi gusto ng katotohanan? Lahat gusto natin ng katotohanan, di ba? Kaya nga, pag nagkaroon tayo ng boyfriend, nagkaroon tayo ng asawa o kahit sino mga kapatid natin, mga kaibigan, gusto natin ang lahat ng nasasabihin nila ay totoo. Di ba? Lahat totoo. Totoo. Pag natuklasan natin na ang sinasabi pala nila ay hindi totoo, ano ang nararamdaman natin? Nagagalit. Nasasaktan. Nadidismaya tayo. Kasi nalaman natin sa bandang huli na ang lahat pala ng sinasabi nila ay hindi totoo. Now, ngayon, balik tayo dito sa Biblia. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon kung ano ang totoo. Now, what if si Jesus Christ pabalik dito, di ba, mayroong second coming? What if during the second coming of Jesus Christ ay hindi pala tayo magising sa trumpet call dahil ang pinaniniwalaan natin yun ang tama, yung pala ay it's a prank. Hindi pala yun ang tama. Now, what if masabihan din tayo ni Jesus Christ during His second coming? Truly, I tell you, I don't know you. I never knew you. Pero Lord,
Di ba tumatawag naman ako sa pangalan mo? Lagi naman ako nagsisimba, bakit mo ako sinasabihan? Truly, I tell you, I don't know you. Hindi ba masakit? So ngayon mga kapatid, malaking pribilehiyo na tayo ay na matutuklasan natin at malalaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Ano ang katotohanan upang makakita tayo ng kaharian ng Diyos. Amen. Now, gaya ng sinabi ko kanina, when I was not yet a born-again Christian, asar ako sa word of born-again Christian. Now, but when I read the Bible, si Jesus pala mismo ang nagsabi na, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Amen. Ay, akala ko yung pagpilitin siya sa itong simbahan ba yun? O 13 simbahan ba yun? Akala ko doon ako maliligtas. Akala ko ba ang pagtawag sa mga santo-santo yun ang makakaligtas sa akin? Senior San Cleo, iligtas mo ako. Senior San Bay, iligtas mo ako. Senior San Evelyn, Senior San Teresa, Senior San inyong lahat, iligtas mo ako. Akala ko noon yun ang makakaligtas sa atin. Kasi yun ang nakasanayan natin. Hindi lang yan. Ginugulo pa natin yung mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na namatay. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Ang layo naman sa sinasabi ng Biblia, no? Ang layo, hindi yun ang katotohanan, yun ang ating laging pinaniniwalaan. Kaya, walang kaligtasan nangyari, ganun pa rin walang nagbago sa buhay natin. Magulo, mahirap, hindi tayo protektado, kasi mali pala yung tinahak natin. Amen. Inaway ako ni Mama lang, alam kong nakatingin ka sa akin na. Walang pagsikat namin, walang pagkakuliwan, nandun pa lahat sa lupa. Masakit pakinggan ang katotohanan, pero alam natin na ayaw natin ang kasinungalingan. Amen. Ayaw natin na masabihan tayo, ay, it's a prank, dito tayo sa impyerno. Ayaw natin ng ganon. Diba? Exam namin ngayon, lala ko, nakatingin ka. Dinadama yung kaluluwa ng mga nangamatay ng mga kasabuhan. Hindi po iyan ang totoo. Ang totoo ay kung sinasabi ni Jesus Christ, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. At meron pa akong nakasanayang kinalakhan na hindi ko alam na kayo din ba. Marami kami bulto sa bahay. Doon kami, naganyan si Madam Gina, katulad ko yan. Doon kami lumulubod, doon kami nagdadasal, may pakis-kis pa kami, kahit malikabok, kaya laging sinisipon, hanggang nahulog sa pulmula, kasi hindi yun ang tama. Anong sabi sa Leviticus 26:1? Yes, 26:1. Huwag kang gagawa ng mga diyos-diyosan. Leviticus 26:1. Huwag kang gumawa ng mga diyos-diyosan. Pero anong ginagawa ng mga tao? Nagsamba. Alam ko na itong mga Simbolo ng ginagawa, nininegosyo na kayo ni Satanas. Diba? Tapos, bibili pa ng palakihan na ng bibulto eh. Gagawa, pero anong sinabi sa Biblia? Sinong nagsabi mismo ng Leviticus 26:1? Diyos na Ama. Amen. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Tapos ano yung first commandment of God? Love the Lord your God. Love the Lord with all your heart. Thou shalt have no other gods before me. Okay? Ten commandments and all. Dapat wala tayong ibang sinasamba na Diyos maliban sa Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. O bakit lumulubog tayo sa bibulto at bakit? Pagtulungan mo ako, iligtas mo. Mga kapatid, yung lahat na pinaniwalaan natin yan, hindi yan ang sinasabi sa Biblia. Meron pa akong panata noon, iwan ko kung meron kayo dito. Every very Santo,
certain churches, nag-motor kami ng best friend ko, ang init pa. Hindi pala yun ang sinabi ng Biblia. Amen. Sino ang number one na sinusumpak ng Diyos? Yan eh, sinabi ko kanina, nag-curse pala ang Diyos, nag-curse ang Panginoon. Ano, yung binigay ng Panginoon, ang Ten Commandments of God, He did not promise heaven. Hindi niya sinabi, pag sinunod mo itong lahat, mapupunta ka sa langit. Hindi! Ang sabi ng Panginoon, kung sundin mo ito, I will bless you. Amen. Pag hindi mo ito sundin, I will curse you. Ay, akala ko, God is love lang. Yan ang akala mo kasi hindi ka nagbawasan ng Biblia. Nag-curse ang Panginoon. Nagagalit din ang Panginoon. Kaya sa aming devotion kanina, fear the Lord. Fear the Lord. Tapos, Deuteronomy 27:1, pakibuklat ng Biblia nyo. Gusto kong kayo mismo ang makatuklas. Deuteronomy 27:15. Ito yung verse. Is anyone Ito yung ano ko last Sunday. 27 Verse 27:15. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully following all His commands and decrees I am giving you today. All the Sumpatin ang sinumang gumawa ng anumang amahin. Imahin. Huwag kang sampatin kahit kalihin ito at ilang layawin. Amen. So ano ang sinabi sa Deuteronomy 27 verse 15? First, Cursed is anyone who makes an idol, a thing detestable to the Lord, the work of skilled hands, gawa ng tao, and sits it up in the city. Ano ang number one na kinakurse ng Panginoon? Ang dami dito mga listahan ng kinakurse. Pero ano ang top list ng kanyang kinorse? Cursed is anyone who makes an idol. Kinokurs ng Panginoon ang gumagawa ng idolo tulad ng mga revolto. Ano ang unang commandment ni Jesus Christ? Thou shalt have no other God. Ano ang kinokurs? Yung gumagawa ng idol, laging nangunguna. Kasi ang ating Panginoong Diyos ay siloso. Amen. Ayaw na, meron tayong ibang sinignan at kilalanin Diyos. So, lahat ng mga pinaniniwalaan natin noon ay hindi biblical. Instead, salungat sa Biblia. Amen. Ang hindi ko maunawaan sino ang nagpapaniwala sa atin ng ganito. At hindi ko masisi kung bakit naniniwala tayo agad. Dahil walang Biblia sa bahay natin. Alam niyo kung ano meron sa bahay natin? Baraha. Baraha. Tungit. Madyungan. Baraha. Bingo. Pichas. Lahat. Pero Biblia, nandun sa lupa. Bakit ko nasabi sa inyo yan? Dahil ang sa akin mismo nangyayari, di ba? Merong mga born again na nagbibigay noon ng New Testament na Biblia. Nasaan yun? Nasa lupa sa amin sa sulungan. Sa Bisaya ka sa Dauban. Bakit tayo nanininlang? Bakit tayo nanininlang? Wala tayong tiyaga na tumuklas sa katotohanan. Amen. Tamad tayong magbasa ng Biblia. Aside sa tamad tayo magbasa ng Biblia, kung may pera naman tayo pag-linggo, wala tayo sa church, shopping, dagat, layaw. Pero kung walang pera, ay sabi ng teacher na kami namin noon, pag walang pray, saan ka ngayon? Simba na lang ako pray, wala akong pera eh. Wow! Last choice ng Panginoon. Pag walang pera, sa panambahan na lang. Ikaw, saan ka ngayon? Mag-shopping kami. May pera eh. Pero walang pera sa church na lang. Wow, last choice ng Panginoon, di ba? Pero hayaan mo lang, dahil baka dyan ka lalago sa pagiging walang pera mo, baka dyan mo matutusan ng Panginoong Diyos. But thank you, Lord, kami. And then, ano ang sabi sa John 14:6? I am the way and the
the life. Jesus said, Jesus said, I am the way, the the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ay, hindi pala yung mga namatay na nating mga mahal sa buhay. Ay, hindi pala si Santa Cleo. Hindi pala si Santa Gina. At hindi pala yung magpapininig siya kung saan napakaraming panahon. Hindi yun. Hindi yun. Hindi pala yung magpapasala ko lang tapos bunan-bunan o magpasapas. Wala nang ibang gagawa. Kasi si Jesus Christ na yun. Amen. No one can lay his life to his friends except Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang pwedeng gumawa noon. Tapos, so dito na po tayo mga kapabasisli, ang haba po talaga ng ang haba po talaga ng introduction po. Balik tayo sa sa John 3. Now, anong sabi sa verse 3 to 7? Tapos na tayo sa verse 3. Dito tayo sa verse 5. Ay, ito pa malaki. Ito pa, merong mga pilosopo sasabihin nila na, bakit ako mag-born again? Kung ganyan lang pala, kaya ko namang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos Kaya ko na lahat sundin. Mabait din naman ako, mapagbigay ako. Ngunit ko naman pinag-born again, hindi ako tulad sa inyo na para na kayong mga, kung tawag sa atin ng iba, mga inging. Para na kayong mga inging, mga siraulo. Bakit ako mag-born again? Hindi naman ako nagkakasala. Wow! Ang perfect! Anong sabi sa Romans 3:28? Anong sabi sa Romans 3? Kalimutan ko yung verse 23 ba yun? For we all fall short to the glory of God. Ang ibig sabihin, lahat po tayo ay hindi po natin kaya abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi natin kaya abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Magbibigay ako ng example. For example, mga kapatid, yung tok-tok dyan ng cross ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi ko kayang abutin. Kailangan ko ng way. Ang gagawin ko, gagamit ako kayo ng patungan. Ito yung patungan ko, si Jesus Christ. Ito yung way ko. Abot ko na ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga kapatid, bumagsak ang buwan. Huwag natin sabihin na hindi naman ako nagkakasala. No, we all fall of the shore of God. Hindi natin kaya mabutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ipinadala niya sa atin ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Na siyang aako lahat ng ating kasalanan para maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Without Jesus Christ, hindi natin kaya. Now, sister, hindi ko talaga kaya. Hindi ako mag-born again. Anong sabi sa Romans 3:28? Ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Amen. Ay, na-perfect mo ang na-perfect mo ang commandments of God at lahat pa ng kautusan ng Diyos. Na-perfect mo, ay hindi ka pala doon magpunta pa rin sa langit. Bakit? Wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kailangan natin magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kailangan natin ng faith. Hebrews 11, It is our faith that pleases God. Kailangan natin manalig sa ating Panginoong Jesus. Hindi po sa sarili lang natin gawa. Hindi natin kaya. Now, bakit kailangan natin mag-born again? Bakit kailangan natin mag-born again? Jesus. Una, sinabi ni Jesus Christ sa verse 3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Kailangan natin ma-born again so that we can see the kingdom of God. Para mapunta tayo sa langit sa madaling salita, hindi po sa inferno. Yan. Kaya dapat natin magiging born again. At Romans 6:23, dahil di ba hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano ang kabayaran ng kasalanan?
For the wages of sin is death. But But, the gift of God is eternal life in Christ. doon lang kasi tayo nag-stop eh. Pag sinabing Romans 6:23, ang laging nasa isip lang natin, the wages of sin is death. Sa Tagalog pa, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Pero kung ituloy natin basahin yan, the same verse, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ. In Christ Jesus our Lord. In whom? In Christ Jesus our Lord. Kailangan ko pala si Jesus sa buhay ko. Akala ko, si Santa Cleo. Di ba si Santa Cleo? Di ba yung mga kaluluwa ng mga namamatay nating mga ninuno? Ang kailangan pala natin para magkaroon tayo ng eternal life, Jesus Christ pala. Amen. Ulitin ko mga kapatid, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Through Jesus Christ. Christ Jesus. Ang linaw, no? Pagliliko pa talaga ang isip mo, di ko na alam kung anong nalaman sa isip at puso mo. Hindi ko man ito salita. Salita man ito ni Jesus Christ mismo. Hindi ko man ito gawa-gawa. And then, paano magiging born again? Ito na tayo. Iba palang process yan, Sister Lee. Akala ko pa, diretso lang. Anong sabi sa verse 5? Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Tandaan nyo yun ha? Born of the point is born of water and born of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Now, dito tayo sa unless they are born of water. Now, merong nagsasabi na hindi naman baptism of water at yung buhay dyan, kundi yung isilang talaga tayo sa ating magulang. Tanungin ko kayo, base sa inyong pag-unawa, anong ibig sabihin ng born of water? Nung isinilang pa tayo sa ating ina, or baptism of the water? Jesus of the word. Pagbibinyan. Pagbibinyan. Okay, very good. Palakpakan na natin sa sarili dahil lahat ang ating pag-unawa ay pamilya. Merong nagsasabi na ano daw to, yung the moment daw tayo na isinilang. Kung the moment na ay yung about pagsilang daw sa atin, yung pagpanganak sa atin, kung about pagpanganak to sa atin, hindi sasabihin ni Jesus Christ, be born again. Amen. How can you be born again kung hindi ka pa ipinanganak? Dapat napanganak ka na bago ka sabihin, be born again. So, born of water. So, kailangan pala natin magbabaptize. Baptism of water pala ito. Kaya mga kapatid, meron tayong hindi pa dito na-baptize. No? What is your decision, sister? Yeah. Amen! Ano ang magandang mangyayari pag tayo po ay nagbabaptize sa water? Ito, mga kapatid. Una, baptism of the water tayo pa. Mark 16:16 sa mga nag-take notes. Mark 16:16. Whoever believes and is baptized will be saved. Amen. Woo! Woo! Thank you, Lord. Ulitin ko. Whoever believes and baptized will be saved. Amen. Sino ang ating paniniwalaan dapat? Si Jesus Christ. At magbabaptize. At anong mangyayari? We will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Amen. Ibig sabihin ng condemned, maparusahan. So ano ang ating sister? Ano ang dapat mong gawin, sister?
magbabaptize. Whoever believes and baptized will be saved. Itatak mo yan sa isip mo, sister. Matthew 28, 19-20, yung sinasabi natin that Great Commission. Amen. Go and make disciples. Baptize it. Matthew 28, 19-20, the Great Commission before Jesus Christ resurrected to heaven. Anong sabi niya? Go and make disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. So, dapat pala mag-disciple muna bago mabaptize. Amen. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ano ang sinasabi sa Acts 2:38? Basahin mo, sister, Acts 2:38. Ikaw, sister, magbasa, sister Teresa. Acts 2:38. Acts 2:38. Gawa. 38. Acts 2:38. Kasi minsan hindi tayo naniniwala at hindi tayo mismo ang nakakakita, di ba? Nakakarinig. Repent and be Acts 2:38. Okay, tayo sister, basahin mo. Sumagot si Pedro, pinagsisisihan niyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at nagpapabautismo kayo ng pangalan ni Jesucristo Amen! Thank you, Lord. Patuloy, patuloy. Ituloy mo, sister. upang kayo ay patawarin. Woo! At tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Anong tatanggapin pagkatapos? Espiritu Santo. Amen! Basahin mo sa Ingles, Acts 2:38. Itatak nyo sa inyong isipan, lagyan nyo ng highlight sa inyong Biblia. Repent and be baptized. Hindi ko turuan to, ha? Every one of you in the name of our Lord Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Amen. Ano gagawin? Repent and be baptized for the forgiveness of our sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Now, ano ba yung mga baptize nyo? Ito yung mga madalas natin nabibili na pangungutya. Ano ba yung baptize nyo? Yung bang nilulubog kayo sa tubig, yung nilulunod kayo? Yung ba yun? Yung parang sa Bisaya, kanungsan? Yung bang ilunod ba? Ilubog. Ilubog. Yan ba yung baptize nyo? Yan ba? O di ba yan? Yan ang baptize natin. Ang tanong ko sa inyo, sino ang model natin ng ating Christianity? Jesus Christ. Paano pinaptize si Jesus Christ? Nilubog sa tubig. Ano ang nabibili mong pangungutya? Yung ba yung lubog-lubog sa tubig na ilulunod kayo? Nakita mo na ba si Jesus Christ? Hindi, ilunod pa hanggang sa hindi daw makahinga. Mga kapatid, nakakaawa. Dito na lubog. Ang model natin ng Christianity, hindi si Santa Cleo. Pasensya na ikaw talaga ang aking bida ngayon. Kasi ako ang sinto. Oo, hindi si Santa Cleo. Hindi talaga Santa Rose yung Santa Cleo talaga. Hindi si Santa Cleo, si Jesus Christ. Paano pinaptize si Jesus Christ sa Jordan River? Nilublog sa tubig. Nilublog. Now, ilang taong si Jesus Christ pinaptize? Kung si Jesus Christ ang ating model ng Christianity, 33 years old. Anong sabi ni Jesus Christ sa The Great Commission, Matthew 28:20? Go and make disciples. Baptize them in the name of the Father and the Son. Hindi na una yung baptize and make disciples. Nung ibabaptize tayo sa pag-believe. Ano sabi dito? Repent and be baptized. Believe Jesus Christ.
Sino pinaniniwalaan mo binaptize ka ng bata kapag 2 months old ka pa? Wala. Na-disciple ka na God? No! Sino ang model mo ng Christianity? Si Jesus Christ! Si Jesus Christ, niloblog o hindi ko, niloblog sa tubig si Jesus Christ. At pag-ahon niya, siya ay bumaba ang banal na Espiritu at nag-rest sa kanyang dito. At anong sabi dito? Repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen! Bakit pala mahalaga ang Holy Spirit? Bakit? Bakit kailangan natin mag-born of the Spirit also? Bakit? Bakit? Because it is the Father and the Son. Mahalaga pala ang Holy Spirit sa aming buhay? It is a sin of blasphemy of the Holy Spirit. It is a sin. Ay, Hindi ka maniniwala ng mahalaga pala ang banal na Espiritu sa amin. Amen. In-emphasize talaga ni Jesus Christ, be born of the water and be born of the Spirit. Bakit ngayon ating tuklasin kung bakit mahalaga ang baptism of the Holy Spirit? Woo! Thank you, Lord. Now, tanong, why is it important that we should be baptized with the Holy Spirit? Aside from the Holy Spirit is our teacher, John 14. Amen. The Holy Spirit is our comforter, John 14 pa rin. The Holy Spirit convicts us and corrects us, John 16. The Holy Spirit will bring God's word to our remembrance. Amen. Dali, to our remembrance, John 14. Alam mo mga kapatid, kaya minsan hindi natin nakakalimutan ang salita ng Diyos. That's because of the word of the Holy Spirit. Amen. Balik tayo. Ulit, the Holy Spirit is our teacher, our comforter. He convicts us and corrects us. He brings God's word to remembrance. He will speak through us. The Holy Spirit will speak through us. Amen. I-share ko sa inyo saglit ha. Noong explosion, hindi talaga ako nagalusan kahit konti. Dahil na-experience ko talaga, dinig na dinig ko ang sinabi ng banal na Espiritu sa akin. Pasok ako na sa kwarto ko, alas 6, napahinga ka muna, balik ka lang after 30 minutes. Nakipagtalo ako sa banal na Espiritu. Pag wala sa akin ang banal na Espiritu, pag hindi natin naunawaan ang banal na Espiritu, sasabihin niyo sa akin ngayon na ako ay na ganyan. But, if the Holy Spirit is with you, the Holy Spirit will speak through us. Ano sabi ko? Hindi pwede. Kasi, kasagsagan ng pandemic, magtapo pa ako ng basura at nilinisin ko pa yung tubig na pinadeliver namin kasi nasa labas kasi hindi pwede ipasok pa agad kasi magka-COVID tayo, di ba? Sabi ko, hindi pwede kasi magtapon pa ako ng basura at linisin ko pa yung tubig. Anong sabi na naman sa akin? May madidinig ka talagang small voice. Anong sabi? Pasok ka nga muna. Balik ka lang ng 30 minutes. Pagtingin ko sa orasan, ay, alas 6 na pala. O sige, pasok muna ako. Wala pang 5 minutes. Pag-upo ko sa pinaka-corner ng aming robotic explosion. Ganyan po pag nasa atin ang banal. Amen. We are always protected. We are always protected. Very short testimony muna ha, kasi hindi ako nag-testimony. Itong week na to, nilagay ng banal na Espiritu sa isip ko na hindi ako mag-taxi kay Roger. Yung taxi namin ni Sis Pai. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, ang ating Panginoon nakikita niya ang anong bukas tayo hindi. Anong nangyari sa maganda namin ngayong umaga? Hindi maganda. Ngunit himatayin. So kailangan pa namin magantay na siya ay bumalik ulit yung kanyang katawan. Kung nagpasundo ako kay Roger, mahihiga ako. Kasi mag-aantay siya ng matagal. So ang sabi ni Madam sa akin, nalagi ako ang maghahatid sa iyo ng kumuha ng taxi. Ihatod kita every morning, Sunday sa Laura. Anong sabi ko sa amo ko ngayong umaga? Kaya pala, mag-fit ang ganitong sitwasyon kasi ito pala ang nangyari ng mama mo. That is the work of the Holy Spirit. If we do not have the Holy Spirit, walang mga kausap sa atin ng ganyan. Kaya, Let's the right path. the Holy Spirit, as I said, the Holy Spirit will speak us. The Holy Spirit will help us to pray. The Holy Spirit poured the love of
God into our hearts. He gave us fruit also. Ano yung binigay na fruit ng Holy Spirit sa atin sa Galatians 5? Sa lahat-lahat ng love ng gano'n. Ulitin ko, hindi happy, joy. Joy talaga ang binigay ng Panginoon. Marami yung share yata yun. And He gave us the gift. Yung sa 1 Corinthians chapter 12. Yun. And aside from that, mga kapatid, aside from lahat ng binanggit ko sa iyo kung bakit mahalaga ang banal na Espiritu, dahil ang banal na Espiritu, alam niyo ba, na yan ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang. Yan ang silyo ng Diyos sa atin. Yan ang pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang katanapin ang lubos na kaligtasan. Yan ang silyo ng Diyos sa atin. Ang banal na Espiritu. Kaya mahalaga ang banal na Espiritu. Kaya, sa the parable of the 10 virgins, di ba ang 5 foolish virgin, walang dalang oil? Ang meaning ng oil is Holy Spirit. Yung another 5 wise virgin, sila yung may dala ng Holy Spirit or oil na sinabi sa Matthew 25. Sila lang ang nakapasok sa wedding banquet ni Jesus Christ, sa sinagami ni Jesus Christ. Sila lang ang nabuksan ng pito, yung may banal na Espiritu. Yung walang banal na Espiritu, hindi sila nakapasok sa pito. Amen. Kaya mahalaga po ang banal na Espiritu, mga kapatid. Matthew 25, basahin natin saglit. First part lang para maunawaan natin. Ang sabi dito, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Now, ano ang dala nila? Lamp. Ano ang lamp sa sinasabi sa Psalm 116 ba yun? Psalm 119 verse 1, 105. The lamp is the light to my faith. Ang lamp na sinasabi sa Biblia is the Word of God. Hindi pala pwedeng ang dala lang natin, ang alam lang natin ay salita ng Diyos. Kailangan pala natin ang banal na Espiritu. Amen. Kung basahin mo pa ang Biblia, mga kapatid, during the second coming of Jesus Christ, yung mga matay na kasama nila ang banal na Espiritu, during the trumpet call, sila lang ang nakabangon. At sila ang naka-experience ng rapture, yung masasalubong nila sa Jesus Christ sa clouds. Pero yung walang banal na Espiritu na nangamatay dahil hindi sila ng word of water at word of spirit, nananatiling patay. Amen. At papunta na iyon sa buhay, sa kamatayang walang hanggan. Kasi, mga kapatid, kapag nilang kasi tayo sinabi, bahala mag-inferno ako, pagkatapos na itapon ako sa inferno, wala na. No! Ang kamatayan sa inferno ay walang hanggan. Dalawang klase ang ating mapupuntahan, puro walang hanggan. Kamatayang walang hanggan at buhay na walang hanggan. Amen. Yung kamatayan na walang hanggan, kakainin ka ng uod na buhay tapos sunod ka. Gaano ka-importante na bahagian natin ang ating mga kapatid, ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay. Dahil yung the parable of ni Lazarus at ni rich man, yung namatay si Lazarus, dinala sa Abraham's blossom, si Lazarus yung nag-aantay lang ng mga bungo sa pinakain ng Christmas sa everyday na fiesta. Yung rich man namatay, diretso sa inferno. Now, anong sabi ng rich man? Nakita niya si Abraham at si Lazaro. Nakita sa langit at nandito si Abraham at si rich man sa inferno. Anong sabi niya? Lazaro, hindi mo ang iyong daliri sa butter at ilagay mo sa aking dila dahil init na ako dito. Anong sabi ni Abraham? Hindi siya makakapunta sa iyo dahil may malaking tiyasang uharang. Tapos, anong sabi nung rich man na nasa inferno? Kung ganyan pala, Abraham, puntahan mo ang aking mga kapatid. Warningan mo sila. Ayaw na yung huwag mo kasi dito sa akin.
Mga kapatid, hindi mabubuti ang lahat. But, hindi pa huli ang lahat. But, we don't know the day or the hour sa kanyang pagbalik. Kaya, this very moment, if you are backslide, if you are not yet born again, be born again now. I don't want you to ask your katabi, ask yourself, am I really a born again Christian? Ask. Ask, am I really a born again Christian? Amen. Amen. Is my flesh already born again? Is my flesh with you? Amen. Is my spirit with you? Kung namin niyo ang ating espiritu, bakit hindi na tayo nakatanggap ng conviction pag nagkamali tayo? Ang masasabi ko, kung ikaw ay backslid or backslide, rededicate your life to Jesus Christ. Rededicate. Mga kapatid, isa lang ang kasalanan sa Biblia na walang kapatawaran. The blasphemy of spirits. Kung siguro sinabi mo ngayon na hindi ako parang dapat sa Panginoon kasi ang dami kong kasalanan. Ano ang sabi sa 1 John 1:9? 1 John 1:9. Ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all our unrighteousness. Amen. Confess your sins. Confess. Huwag natin yung nakasanayan natin na sabihin natin sa tao. Baguhin natin yan. Sabihin natin direkta sa Panginoon. I-confess natin direkta sa Panginoon ang ating kasalanan. Amen. Confess your sins and believe and confess that Jesus Christ is your Lord and believe in your heart that Jesus Christ, that God raised Jesus Christ from the dead on the third day. Ano ang sinasabi sa Romans 10:13? Romans 10:13, for if we call on the name of the Lord, we will be saved. Woo! For everyone who is the name of the Lord will be saved. Kaya mga kapatid, sister, your decision is very right. Accept baptism. After baptism, our Lord Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit. Wala pong ibang makabaptize sa atin ng Holy Spirit, kundi si Jesus Christ lang. So, accept baptism po, sister. So, i-sipot natin yan. At, tayo po tayong lahat mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat talaga, Lord. Thank you so much, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Naway ang aming puso po, Panginoon, ay naliwanagan ng Panginoon at nakita at nalaman at nadinig po namin ang patutuan ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil itinama po kami, Lord. Itinama niyo po kami, Panginoon, sa maling akala namin noon, Panginoon. Ang akala po namin, Panginoon, na siya makakapagligtas sa amin, Panginoon, ay hindi po pala yun, Panginoon. Wala palang ibang makakapagligtas, Panginoon, sa amin, kundi ang iyong buktong anak na si Jesus, Panginoon. Dapat kami ay nag-repent sa aming kasalanan, nagsisi sa aming kasalanan, at nagtiwala sa Kanya, Panginoon. Yun pala ang makapagligtas sa amin. At Lord, patawarin po kami, Panginoon, dahil ang salitang born again po, Panginoon, noon ay tinututsak po namin. Pero Panginoon, ngayon, alam na po namin ang salitang born again, Lord, ay ikaw pala mismo ang nagsabi, Lord, na pag hindi ko pala kami mag-born again, hindi pala namin makita ang kakahian ng Diyos. Lord, maraming salamat, Lord. Lord Jesus, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong dugo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkatkap sa amin, Lord. Kahit kung kami man ay kahit kami man ang hindi sa aming mga kasalanan, Panginoon, ay hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Pero Lord, sinabi mo, Lord, kung kami ay nag-confess
gawain mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang aming buong pamilya, Panginoon. Lord, itasin mo sila, Panginoon. Lord, magpakilala po ikaw sa kanila, Panginoon. At Lord, naway ang lahat ng pamilya namin, Lord, ay magsisilig, Panginoon. At magtiwala at maniwala sa iyo, Panginoon Jesus. At magkaroon ng pananampalataya, Panginoon. Lord, iligtas mo po ang buong pamilya na nandito, Panginoon. Buong pamilya ng mga tumatawag sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, thank you. Hallelujah, Lord. Thank you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa Marco, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sinabi mo nga sa amin, Lord, hindi kami naliligtas sa aming good works, Panginoon, kundi dahil sa iyong grace, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, we thank you, Lord. Amen. So, tawagin ko po kayo ng ating decider, Sister Gina. The most beautiful also. Thank you, Pastor Ali, for your word. God bless.